Good afternoon, everybody, and since tapos na yung final at yung first sem, we're gonna look back at the PNR station na lagi na namin sinasakyan every now and then. At ito pala si Catherine. Siya yung later, makikita niyo yung interview niya sa tren. I'm so jealous talaga. Ano masasabi mo doon? Wala. No, you will say something. Now say something. The whole world will see this video. Panoorin niyo na lang yung ano ko. Na-exposure. Oh yeah. At ito, ako naman, ako yung nag sa TV Patrol. This is the, yeah, ako yun. Yung nagreklamo na may bagyo pa nun. Kaya later, makikita niyo na lang sa video na to, yung how it done. Oh yeah. Diba, Kat? Oo na lang. You may see here. Maraming naganap sa thread na ito. Mag-love ka na lang mamaya. Huwag ka na mag-degrade ng This video, practically I'm gonna do, is about analyze riding PNR. Marami na naganap dito sa thread na ito. Simula nung first day of classes sa US. This is really unforgettable kasi dito na nagpalanto na mabuhay mag-ito. Well, it was impacting and dito ko na rin natutunan kung paano mag-commute na mag-isa. Oo, talaga. And dito na rin, marami dito ang mga unforgettable experiences na ito. And dito sa tren na ito, lagi kami nakakakita ng siksik. And then later on, mamaya, in this video, you're gonna see the video presentation and some videos taken in this train, VQTV. Yung TV interview ni Kat, yung pinadala kong video sa TV Patrol, tapos yung what it is? Oh yeah, baby! At yung bonding moments namin dito, katulad ng CC. Hi guys! Ito pala si Kat, hindi ka sa TV5. Me, James Man 165 Gang, YouTube people. Ako yung nasa TV Patrol. And this video will be a mini presentation about everything around us since katatapos lang ng finals. So, enjoy the show. Reklamo po sa biyahe ng mga tren ng Philippine National Railways o PNR ang pinarating ng Bayan Patroller na si James Benedict Malabanan. Sa nakunan po niyang video, siksika na parang sardinas sa mga pasahero ng biyaheng Tutuban-Alabang ng PNR. Bukod dito, sabi ng Bayan Patroller, na-delay pa ng halos 1 oras ang biyahe ng tren. Ayon sa manager ng Transportation Division ng PNR na si Estelito Nierva, nasira ang 3 sa kanilang 5 tren simula pa nung Martes kaya 2 lang ang gumagana. Pero tinitiyak po nilang ibabalik sa lalong madaling panahon ang operasyon ng mga tren. Umapaw at bumigay ang 3 creek sa Cainta Rizal, bunsod ng malakas na buhos ng ulan kahapon. Ang kinatatakot tuloy ngayon ng mga residente, baka maulit ang pinsalang dulot ng bagyong Ondoy noong 1 taon. Nagpapatrol Sol Aragones. Ito ang mga litratong nakuna ng Bayan Patroller na si Rafael Villamor ng Brookside Hills, Cainta Rizal kahapon. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Malakas ang ragasan ng tubig baha sa subdivision na nagmistula ng ilog. At gaya ng mga eksena ng manalasa ang bagyong Ondoy, nagsilikas din ang mga tao. Nagkabuhol-buhol ang trapiko. Stranded din ang maraming pasahero.
Pero ang mas ikinatatakot ng Bayan Patroller ang pag-apaw ng 3 creek at pagguho ng riprap sa kanilang lugar kahapon. Baka raw kasi pagkatapos nito, mangyaring muli ang trahedyang idinulot ng mga nakalipas na bagyo. Takot po, pero inaano na namin ang maglakas loob. Tapi wala naman kaming ibang mapupunta kundi dito. 3 bahagi ng Mapandan Creek sa Brookside Subdivision nabuwal, kung kaya't mabilis pumasok ang mga bato at putik sa ilang bahagi ng lugar. Sa pag-ikot ng BMPM team sa lugar, kinailangan pa namin ng tulong ng payloader para hawiin ang putik. Tingin ng mga residente, barado na ang mga drainage sa Cainta, kaya hindi na rin makadaloy ang tubig. Ang Brookside kasi napaliligiran ng mga creek. Bukod to sa paligid, meron pa sa gitna. So pagka hindi masyadong naayos ang aming mga dredging, ang magiging epekto, tumatakbo sa kalye. Pag tumakbo sa kalye, diretso sa bahay. Agad namang umakso ng munisipyo ng Cainta. Sinimula ng pagtatanggal ng putik at mga gumuhong bahagi ng riprap. Pero sa laki, because this is part of the Cainta Ribbon, that's about 10 kilometers ang stretch nito, hindi natin magagawa for that period. Kaya hinihingi din namin ang tulong ng DPWH upang nasa ganon, madredge natin at madisilt natin lahat ng mga waterways dito sa bayan ng Cainta. Panawagan naman ni Mayor Ilagan, iwasang magtapon ng basura sa creek nang di na dumagdag sa problema sa drainage. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Nako, panahon na naman po ng mga bagyo at baha ngayon. Mga kapamilya, meron po ba kayong alam na tips para maiwasan ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad? Pwede niyo po yung ibahagi sa Bayan Mo, Ipatrol Mo. I-text lamang ang i-report space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe at ipadala sa 2366. Pwede rin mag-email sa ireport@abs-cbn.com. May bonus pang background music. Ito na ang mga bagong sumapasadang tren ng National Railway. Ang mga kalabang ng tren noon, pinagretiro na raw noong pang Setyembre ng nakaraang taon. Umaabot sa 35,000 ang bilang ng mga pasahero ng PNR kada araw. Kumikita ito ng 8 milyong piso kada buwan. Ang pila sa ticketing booth, manipis, at kahit rush hour na, may espasyo pa rin para sa karagdagang pasahero, hindi tulad sa MRT at LRT na naging blockbuster sa commuter. Pero nanganganib na mas mabawasan pa ang mga pasahero nito. Umalabot kasi ang PNR sa mga pampublikong transportasyon na humihirit ng dagdag pasahe. Kailangan daw ng karagdagang pondo para sa maintenance at operational costs ng 6 nitong bagong tren. Ang maintenance po kada isang set, na tatlong unit po isang set, ay around 4 million a year. Ay 6 po yung bago nating tren ngayon, kaya umaabot po ng 24 million ang dapat maging savings natin ang year para mag-maintain po natin yan for the next 5 years. Kapag naaprobahan ng PNR Board at Department of Transportation and Communications Division, tataas ng piso kada kilometro mula 78 centavos kada kilometro ang tingin sa pasahe. Kasalukuyang nasa 10 to 20 pesos ang pasahe mula Tutuban, Maynila hanggang Alabang, Muntinlupa. Ang mga pasahero naman, hati ang opinyon sa posibleng dagdag tingin sa pasahe. Para po kahit sakay pa rin ako kasi po, mas nilalit po na yung oras na ipapahinga po namin, nadadagdagan. Kasi po, imbis na 2 oras, pinatapit pa po kami. Imbis dito po, 1 hour lang po. Kung saan ako mas makatipid. Pero pag mas mataas na siya na nilagal pasahe. Pero katwiran ng pamunuan ng PNR, masyadong maliit ang 35 million pesos kada taon ng subsidy na tinatanggap nila mula sa gobyerno. At habang hinihintay nila ang posisyon ng PNR Board at PNCC, pagkakasyahin na lang daw muna nila ang kanilang pondo para tuloy-tuloy lang sa biyahe ang kanilang mga tren. Christina Lado, News 5. Hi! Andito tayo ngayon sa PNR train. Masaya po natin yung pinto. Pabila lang po tayo. Which is, nagkaroon ng delay kanina kaya maraming tao ngayon. Too bad. Pero ayos lang. YouTube video. As you may see, continuous ang ikot. Kaya yan, sa Tamesa kami ngayon. Dito pala marami na tao, as you may see here. As you may see. Konti tabi lang po, sasara na po natin yung pinto.
Ayan. No, teka lang. Oh, really? Okay. Okay. Ay, ate. We're here. Ako din na yung tao. SMAP. Siyempre, YouTube diretso nito eh. YouTube diretso nito eh. Yeah. And, andito kami ngayon. We're a hot mess. We're a hot mess here. Diba? Hot mess na tayo ngayon dito, promise. Hot mess na tayo. Yung init dito is parang, remember I'm a slave for you in the video? Promise, okay lang. I'm a slave for you in the video. Ganon kainit. Later on, you're gonna see on YouTube that video. Ano dun lang yung Glee version. So, watch out for it, people. So, gabi na siya. Which is so unexpected dahil may mga assignments kami at may mga quizzes kaming gagawin for tomorrow. And I think ito muna. That's it.